So ang ating topic sa araw na ito is tagumpay sa kabila ng kahirapan. Taas ang kamay ng mga dumaan sa kahirapan. Ayan, lahat tayo, no? Kahirapan na hindi lang, una, syempre sa finances, no? Dumadaan tayo sa kahirapan ng finances na para bang minsan ay wala nang katapusan, no? Mula nung ipinanganak hanggang ngayon, wala nang katapusan. Yan yung mga kumbaga ika nga ay kahirapan na naranasan natin. At isa din sa pinakamahirap pa din na pangyayari sa buhay ay yung kahirapan sa kalooban. Ano? Yung kahirapan sa kalooban, lalo na kung ikaw ay may asawa mo matigas ang ulo, ano? Yung asawa mo itinutuwid mo pero hindi nagpapatuwid, no? Hindi nakikinig, no? Kahit sa anak mo ganun din. So maraming mga kahirapan tayong pinagdadaanan sa pamilya, no? Iba-iba. Pero tandaan po natin, ang Diyos gusto tayong pagtagumpayin. Tama? Gusto tayong pagtagumpayin ng Panginoon. So saan natin mababasa yan? Ito yon. Putol lang, pero nandun yung kasunod. Joshua 1:8. Ang sabi diyan, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Tapos sabi doon, bulay-bulayin. Ayan, bulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, mga kaibigan, mismong Diyos na nagsabi. Sa panahon ng Biblia, si Joshua yan marami silang mga pagsubok na pinagdaanan at isa sa pagsubok nila ay haharapin nila yung isang panibagong buhay doon sa panibagong Kanaan. Ano yung Kanaan? Ito yung promised land. Ano yung promised land na yon? Hindi na sila maghihirap doon. Kapag sila ay napasok nila yung lugar na yon, hindi na sila magugutom, may sarili na silang tahanan, lahat nandun na. So ngayon, ang sabi diyan, magagawa mo lamang na maging matagumpay, pero ang bili ng Panginoon, eto ang sabi, basahin, huwag kaligtaan, huwag kalimutan. O, taas dito ang may mga Biblia na. Meron na. Okay, yung walang Biblia, ganito. High-tech na tayo ngayon, di ba? Di ba may cellphone tayo? Pumunta kayo sa YouTube, ang i-type nyo ay Audio Bible Tagalog. Makikinig na lang kayo. Habang kayo naguhugas ng plato, nakikinig kayo ng Biblia. Itatype nyo doon. Halimbawa, anumang gusto mo aklat, Genesis hanggang Pahayag. May kawikaan din. Yung kawikaan, kung gusto mo mga bata mo, maging matutong, maging marunong, no? Maging, kumbaga, maging matalino. Aklat ng kawikaan. Pati ikaw, tatalino ka rin doon. Lahat kasi ng salita ng Diyos, buhay talaga. So pag-aaralan natin yan. So huwag kakaligtaan, basahin yung kautusan ng Panginoon. Ang tanong, ilang taon na tayo ngayon, ilang taon mo na rin hindi binabasa ang Word of God? No? Pero minsan nakikinig lang tayo sa mga ganito, sa mga preaching, sa misa, pero hanggang doon lang. Pero ang sinasabi ng Biblia, huwag mong kakaligtaan. Huwag mong kakalimutan kung ang pagkain everyday, 3 times a day, ganun din pala itong Diyos, yung salita ng Diyos. Ngayon, ang sabi diyan, babasahin mo yon. At hindi mo lang basta babasahin, ito, bubulay-bulayin. Ano ibig sabihin ng bubulay-bulayin? Yung bang iniisip mo yung kahulugan, ninanamnam mo yung binasa mo. Yan, nawala, brown out. Yan. Minsan gaganin mo. Yan. Yung bang, alam niyo yung baka, di ba? Alam niyo yung baka? Mapapansin niyo. Pagkain niya, wala naman siyang ninangabgab, pero nguya siya ng nguya. Alam mo kung bakit? Kasi meron pa pala yun na mga nandoon na nakaimbak, binabalik lang niya, tapos nguya lang din siya ng nguya. Yung vitamins na gusto ng katawan niya, iniipon niya, nang sa ganon, mag-supply sa katawan niya. So, ganon din po yung ating buhay spiritual. Na sinasabi diyan, kapag ginawa mo, anong gagawin? Pag natupad mo, ganito Ang sabi ng marami, hindi ko kaya yung magsimba linggo-linggo. Hindi ko kaya yung mag-cell group, mag-attend ng Bible study. Hindi ko kaya yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ito kinakaligtaan. Yung buhay spiritual nila, parang
ang nangyayari, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Pero ito ang maganda mga kapatid. Merong benefits. Ano yung benefits? Ito ang benefits, oh. Magiging masagana. Ayun. Ito ang good news. Pag ikaw ay nasa Diyos, yung salita niya, hindi mo kinakaligtaan. Nagsisimba ka, umaattend ka ng mga Bible studying ganito, kapatid, Diyos na mismo ang nagsabi, sumasagana. At nagiging matagumpay ang pamumuhay. Mga kapatid, oo, mahirap ang buhay. Tama? Maraming pangailangan everyday. Ang daming problema sa mag-asawa. Pero kapatid, huwag mong kaligtaan yung word of God, yung salita ng Diyos. Isama mo to sa iyong pamumuhay. Sigurado ko sa iyo, ang dulo, tagumpay. Tama? Masagana. Alam niyo po, 15 years po ako nagtinda ng isda. Yan. Dito. Ang una ko, mga kapatid, kariton. Kariton. Yung tulak-tulak sa bayan, gulay. Yun po yung unang-una ko talaga. Kariton. Tapos, in-upgrade ng Diyos. Motor. In-upgrade na naman ng Panginoon. Kotse. In-upgrade na naman ng Panginoon. Bahay. Mga sasakyan. Bakit? Ito po kasi. Sa tuwing kami po dumadalas na pagsubok ng aking asawa, lagi po kami nagpe-pray. Iyak po lagi yan. So, totoo pala. Totoo po pala na talagang ang dulo, kapag ikay nagtitiwala sa Panginoon, ito yung dulo, yung pamumuhay mo. Paayos ng paayos ng paayos. So, sino dito na ngayon pa lang, yung salita ng Diyos, ay wag nakakaligtaang basahe, taas ang kamay, no? Yung gustong maging maayos ang mamumuhay, word of God lang ang susi. Ngayon, papaano? Ayan, no? Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng tagumpay sa buhay ng isang Kristiyano. Ayan, kuya, gandang hapon, no? Dito po muna kayo. Nagbibigay siya ng tagumpay, maraming tagumpay na pwedeng ipagkaloob sa iyo ang Panginoon. Hindi lang sa finances, sa lahat ng anggulo ng buhay natin. Siguro, minsan po nakakaranas kayo na parang kayo litong-lito. Tama? Hindi mo alam kung saan ka kukuha. Hindi mo alam kung bakit ba nangyayari sa iyo to. Pero kapatid, yun ay pamamaraan lang ng Diyos para lumapit ka sa Kanya. Pamamaraan ng Diyos pag ikaw ay may problema na may Diyos pala na pwede kang tawagan. May Diyos pala na pwede kang lapitan. Kaya kapatid, huwag mong suluhin. Ano? Huwag mong suluhin. Gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng Kanyang salita. Bakit? Lumilinaw ang kaisipan mo eh. Nakakaroon ka ng tamang direksyon. Ngayon, una, ang sabi dito, nasa dulo ulit, nandun. Nakikilala mo ang Diyos. Kapag ikaw ay nagbabasa o nakikinig ng Word of God, kapatid, nakikilala mo ang Panginoon. Ngayon, ang kilala lang natin, siya na Vice Ganda. No? Punta ka sa Facebook, ano? Yung mga sinusubaybayan mo na mga vlogger, yun lang makilala natin eh. Sina Kim Chiu, sino pa? Sino yun? FPJ, sino ngayon? Si Coco Martin, si Piolo Pascual. So, ang tanong, ano ang naitulong nito sa iyong buhay espiritual? Sa tingin ko, wala. Tama? Wala. Pag may problema ka, umiiyak ka, no? Makakalapit ka ba sa kanila? Wala. Kilala mo lang sila. Pero hindi ka nila kilala. Pero ang Diyos, hindi mo kilala, pero kilala ka ng Diyos. Tama? Ang Diyos, kapag nagbabasa ka ng Biblia, kinikilala mo. Nakikilala mo ang Diyos. Ito pala yung makapangyarihan. Sabi ng Diyos, awit 18:30, sapagkat ang salita ng Panginoon, dalisay, siya ang kalasag, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin yan, yung Word of God, ibig sabihin, walang halong ibang motibo kung hindi yung ikaw ay mabago, dalisay. Ang gusto ng Diyos lang sa atin, magkaroon ng relasyon kayong dalawa. Yun. Ito yung magagamit mo, nakalasag. O, di ba? Kaya pala madali tayong bumigay ang tao. Kasi walang kalasag ng salita ng Panginoon. Walang shield ng salita ng Panginoon. Kasi nga, hindi natin kinikilala ang Panginoon. Pero sa mga oras na ito, sino nangangako sa kanyang mga sarili
na ngayon kikilalin na natin ang Panginoon. Sa tuwing tayo nagpe-pray, sa tuwing tayo nagbabasa ng Word of God, kinikilala mo siya. Lord, sasaliksikin nga kita. Sino ka nga ba talaga? Alam nyo, kapag ganoon ang nangyari sa buhay po natin, sinisigurado ko sa inyo, anumang daanan problema po natin, tagumpay po lagi yan. Maalwan mo po yung dadalihin. Bakit? Sasamahan ka ng Panginoon. Pangalawa, kapag ang Biblia, excuse me, ito ay sinaliksik mo, ito ay magtuturo ng prinsipyo sa buhay po natin. Marami tayong mga prinsipyo sa buhay nasala sa Biblia. Ano yung mga prinsipyo? Kapag pag ikaw ay ang tawag inapi, ano ang ating ibabalik? Gaganti rin tayo, pero hindi prinsipyo ng Biblia yun. Biblia, ang prinsipyo ng Biblia, ang Diyos ang maghihiganti. Tama? Kapag tayo inaapi, pero ang Diyos, hayaan mo lang, ang Diyos ang maghihiganti. Yun ang kagandahan. Ang sabi dito, ang mga utos ng Panginoon ay tama. O, di ba? Lahat tama. Nagbibigay kasiyahan sa puso. Naranasan nyo na bang magbasa ng pocketbook? O, di ba? Dati, nagbabasa kayo ng pocketbook. Halimbawa, mga relation, mga agawan ng asawa, na mababasa mo doon. Anong nararamdaman mo? Di ba nakakainis? Lalo na yung mga awayan. Nakakainis yon. Ano ba naman? Pero basang-basa ka, buhay na buhay yon. Eh dito, pag binasa mo ang Biblia, nako kapatid, nagbibigay ng saya sa puso. Nagbibigay ng kagalakan sa puso. Yun ang kagandahan. Kapag Biblia ang binabasa mo, kapatid, magbibigay ng kasiyahan. Kahit umpisahan mo, pag malungkot ka, magbasa ka ng Biblia, nako, sigurado ko sa iyo, sasaya ka, kapatid. Sasaya ka, magkakaroon ka ng pag-asa eh. Meron akong sinubaybayan na isang vlogger, dating, ang pangalan niya ay Manoy, sa TikTok, yung nagbebenta doon ng mga, minsan halo block ang dinadala sa customer, puro kalokohan. Nakakilala sa Panginoon, kapatid. Nagbasa ng Biblia. Habang siya nagbabasa ng Biblia, naka-live, maya-maya, humagulol lang iyak. Hindi niya alam, naramdaman, sabi niya sa mga follower niya, hindi ko alam kung bakit umiiyak ako. Pero may binabasa lang siya dong Word of God tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ganito pala ako. Iyak siya ng iyak, kapatid. At ngayon, nabautismuhan, nabago, iniba na yung vlog niya ngayon. Puro pang Word of God na rin. So, may buhay sa salita ng Panginoon. Nagbibigay ng kasiyahan sa puso. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay may katiyagaan. Nagbibigay ng liwanag sa mga mata. Kapatid, yung Bible, yung salita ng Diyos, ito ang maganda. Magbibigay ito ng magandang plano sa hinaharap. Taas ang kamay ng mga may pangarap sa buhay. Pangarap, yan tayo lahat. Ano yung unang-una yung mga pangarap natin? Magkaroon ng financial, di ba? Financial, stable na finances. Alam nyo ba, pangarap naman ng Diyos sa atin yan lahat? Pangarap ng Diyos yan. At bubuksan niya ng Diyos yung mga mata mo, yung plano. The more na ikaw ay nagkakaplano, nagkakaroon ng pangarap, binubuksan na ng Panginoon yung mata mo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng dreams sa buhay. Ngayon, ito yung maganda. Dahil bukas na yung pananaw mo, magiging maayos na yung direction mo. Hindi ko nga po sukat akalain na nung nagsimula po kaming manampalataya, yung maniwala ba? Lord, bahala ka na. O, bahala ka na bukas. O, di ba? Minsan talagang walang paghulog si Mrs. nun eh. Paano kaya bukas? Anong gagawin natin? Abay, nakakasurvive. Nakakasurvive po. O, di ba? Kaya nga, minsan may talk ako dito na, tinan mo, may panghulog ka, oh. O, pero parang minsan nakikita mo, parang walang-wala. Kasi nga, ang Diyos po, no? Ayan, oh. Ang salita ng Diyos, magbibigay ng liwanag, direksyon. Ngayon, ang tanong, paano pag ang salita ng Panginoon ay binaliwala mo? Yung mata natin, nagkakaroon ng talakbong. Hindi natin makita yung magandang bukas sa hinaharap. Ang nakikita natin, puro kahirapan. Ang nakikita natin, puro negative. Ano bang buhay na ito? Ito na lang ba ako ganito na lang ba talaga lagi ako? Pero pag may Diyos ka sa puso, pag may salita ka ng Panginoon, magbibigay ito ng liwanag, magkakaroon ka ng pag-asa sa kabila ng mga pangangailangan sa buhay. At yun ang napakalaking bagay sa atin, yung pag-asa sa puso. Tama? Ito pa. Sapagkat, sabi nga sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos
ay buhay. Ano yung sa dulo niyan? Gumagawa. Hindi, dito, yung pamagat. Nagbibigay ng pag-asa. Ayan, putol kasi. Number 3. Number 3, nagbibigay ng pag-asa at lakas. Yan. Nasa bubong. Nasa bubong eh. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay na makagagawa, matalas kaysa anumang tabak at dalawang talim na tumatagos hanggang kahiwa-hiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at litid at nagkakaalam ng mga isip ng ganun pala kapangyarihan yung word of God na yan, mga kapatid. May power sa salita ng Diyos, kapatid. Kaya nga may kanta eh. Ano yung kanta na yon? And the power of, may kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. May power, kapatid. Kaya pag kayo ay may nararamdaman sa katawan, word of God, yung salita ng Diyos, basahin mo. Tapos sa pangalan ni Hesus, yun, may lakas, no? Sa salita ng Panginoon, may kapangyarihan. Yun, may lakas ang ngalan mo. Kanta yun eh. May power. Kaya nga, pwede mong gamitin ang salita ng Diyos kapag ikaw'y nangangailangan. Lord, ang sabi mo, ikaw yung Jehovah provider. Ayan. Lord, pag ikaw'y naghihirap, sabihin mo, Lord, ikaw po yung nagbibigay ng kasaganaan. Kapag ikaw ay nasa panahon ng takot, may word of God din dyan. Kapag ikaw ay may panahon na nag-aalala, may word of God din para tayo dyan. So lahat. Pag ikaw ay gustong magtagumpay sa buhay, gustong umasenso, nasa word of God na din. Nandyan lahat. So ibinagay na ng Diyos. Mayroong pattern. Ikaw na lang ang kulang. Di ba? Yung kulang. Pero ngayon, dahil high-tech na tayo, mga kapatid, makinig ka ng Audio Bible Tagalog. Audio Bible Tagalog, lahat nandun na. No? Pakinggan mo yon. Sigurado ko sa iyo. Ngayong buong isang linggo na darating, obserbahan mo. Yung mga problema mo, pangailangan, maiibsan. Gagaan yan, kapatid. Gagaan yan, sinasabi ko sa iyo. Bakit? Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Doon ko binabasa eh. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng lakas. Sa panahon na tayo nanghihina, yun ang kagandahan. Sa panahon na para bang ang dilim-dilim ng ang ating buhay, magbibigay ang salita ng Diyos ng lakas. Tama? Pag-asa. Akala ko noon, ang buhay ko doon na lang sa Kalayawan eh. Sabi ko, okay na ako dito. Pero ang Diyos nagbabago sa puso ng bawat tao. Binago niya po yung buhay ko po talaga. Kaya ito, nagsishare po sa inyong harapan. Ano pa? Ito pa. Ayan, nakakatulong sa paglago ng pananampalataya. Ang sabi sa Awit 12, verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay dalisay tulad ng pilak na tinunaw sa apoy ng 7 ulit. Ganoon pala ka-pure yung word of God, kapatid. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon, yung pananampalataya mo, medyo 50% pa lang ngayon. Minsan nga, wala pa. Pag ang word of God, lagi kang nagbabasa, nakikinig, nako kapatid, ang sabi ni Jesus sa kanya mga alagad, ano ba yung mustasa, buso ng mustasa, di ba maliit? Kahit gasing liit lang ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, sabihin mo sa bundok na yon, lumipat ka, lilipat yon. Ganon ka grabe ang salita ng yung faith. Ano yung ibig sabihin ni Jesus doon? Ibig sabihin doon, yung bundok ng problema mo, kaya niya itong alisin sa pamamagitan ng word of God. Kaya niyang tanggalin yung gabundok ng mga problema sa buhay po natin. Dahil saan? Sa salita ng Diyos. Lumalakas yung pagtitiwala mo sa Panginoon kapag ang salita ng Diyos ay pinagtitiwalaan po natin. Amen? Ano pa ang sunod? Nagbibigay ng gabay. Ayan. Marami tayong mga desisyon sa buhay natin na sa atin lang. Tama? Kaya ang dulo nito, kabiguan, kalungkutan, kapahamakan.
Kasi mahal na mahal ko siya talaga eh. Kaya talaga siya yung naging asawa ko ngayon. O ngayon, ano ka ngayon? 'Di ba? May mga decision tayo na bandang huli ay pinagsisisihan po natin. Tama? Subalit, ang Panginoon po, ang sabi dito, ang kautusan ng Panginoon ay nagbibigay buhay sa kaluluwa. Sunod? Sunod, ang patotoo, tapat na nagbibigay ng karunungan sa bawat simpleng tao. O, ibig sabihin dito mga kapatid, ang Word of God para sa lahat na kung saan nagbibigay ng buhay. Amen? Nagbibigay ng buhay. Kaya yung mga desisyon po natin, bago tayo magdesisyon sa isang bagay, lalapit tayo sa Panginoon. Magpe-pray tayo. Lord, tama ba itong aking ginawa? Tama ba itong gagawin kong ito? Bigyan nyo nga po ako ng, anong tawag doon, mahal? Yung iba sign, yan. Opo, nagbibigay ang Panginoon. Lord, kaya ko bang bayaran tong 1 milyon ko na inutang? Ngayon, kung kaya mo naman, go. Kung hindi, sige, ano lang muna, 50,000 lang, kaya mo yan. Mga ganun, di ba? 5,000 lang muna, kaya. Magsisimula tayo sa 5,000. Bakit? Kasi nga, nagtitiwala ka. Si Lord yung nagdesisyon sa buhay mo. Tama? Kasi nga, buhay po Nagbibigay siya ng buhay sa atin. Tama? Pang-anim. Ito maganda. Nagbabago ng buhay. Gusto niyo po ba na mabago ang ating mga attitude? Yung buhay po natin? Yung ating minsan minsan di mo alam yung sarili mo minsan, no? Bakit ba ako naiinis? Ayan. Bakit ba? Ayoko naman. Pero bakit ganito ako? Nakakainis minsan yung sarili ko, no? Tutulungan tayo ng Panginoon. Sabi sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay na gumagawa at hindi mawawalan ng kapangyarihan. Mga kapatid, hindi mawawalan ng kapangyarihan yung Word of God. May power sa salita ng Diyos. Ang Diyos magbabago ng buhay. Marami na kayong narinig siguro ng mga artista na dating magulo ang buhay, binago ng Diyos ang buhay. At ngayon, okay na sila. No? Maniwala ka. Kung binago ng Diyos yung iba, babaguhin din niya yung ating mga sarili. Nung araw, mga kapatid, wala po ako sa ganitong fellowship. Nako, kung makapagmura po ako, inam. Magulat nga lang ako Puto ko cinta. Di ba? Magulat lang ako. Tumawa lang ako. Ganun na. Pero ngayon, parang masakit na yun sa aking pandinig. Maano nyo yan? Basta itong mga nakaraan siguro, nag-a-attend kayo ng Bible, siguro, minsan masasakit na yung taingan nyo sa ganon. Bakit? Unti-unti nang binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Pagka ganoon. Amen? At kapag binabago na ng Diyos yung ating mga buhay, nag-iiba yung galaw. Nag-iiba yung kilos. At ito ang maganda, pati pamumuhay mo nababago. Pati yung kalalagayan mo sa buhay, uti-uti nababago. Kung dati hirap na hirap ka, uti-uti makakaahon ka sa kahirapan. Kung dati para bang wala kang tahanan, uti-uti magkakabahay ka. Wala kang sasakyan, magkakamerong ka. Baon ka sa utang, dito ka ngayon sa ikaw na nagpapautang. Yun ang kalalagayan ng mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Nababago po kasi tayo. Amen? Sinong may gusto ng ganon, mga kapatid? Amen? Tayo lahat. Mahirap, pero mas mahirap ang walang Diyos. Tama? Mahirap magbago, pero mas mahirap yung walang pinagkakatiwalaan. No? Nagtitiwala lang tayo sa sweldo ng ating asawa, nagtitiwala lang tayo sa ating mga anak na mga trabaho, nagtitiwala lang tayo sa ating mga anak na sa abroad, kung kailan tayo papadalhan, at minsan nabibigo tayo doon. Masakit sa ating mga puso yon. Pero, pag sa Panginoon mo, inilagay ang tiwala mo, anuman mangyari, anuman kalalagayan ng buhay mo, kapatid, tandaan mo, hindi ka magiging balugkot. Bagkos magiging masaya ka dahil sa Diyos ka nagtitiwala. Bakit? Binago kasi ang buhay mo Nabago no? Amen?
Nabago. At panghuli, ito. Awit 119, 165. Ang mga salita ng Panginoon ay dalisay, nagbibigay kasiyahan sa puso, ayun, nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa. Ano yung sabi diyan? Nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan. Ganoon kaganda kapag ikaw ay hindi lumalayo sa salita ng Panginoon. Tama? Ang salita ng Diyos pag nasa puso mo, kapatid, magbibigay ng kasiyahan sa panahon ng kalungkutan. Magbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga problema. Sigurado ko sa inyo, dumaan kayo sa maraming problema pero litong-lito kayo. Tama? Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Stress na stress, depression, kung saan kukuha. O, di ba? Kaya, mga kapatid, no, yung salita ng Panginoon, huwag na huwag natin nakakaligtaan, mga kapatid. Huwag na huwag. Ito yung magbibigay sa iyo lagi ng kapayapaan, mga kapatid. Wala nang iba pa. Hindi pera. O, tinan mo. Yung sabi ng iba, pag may pera ako, payapa na ako. Hindi rin totoo yun. O, yung mga nasa gobyerno ngayon, daming pera, di ba? O, bakit ang gulo nila? Tama? Bilyon-bilyon niya ang hawak nila eh. Bilyon-bilyon ang hawak nila. Pero tingnan mo, hindi sila payapa. Walang kapayapaan, tama ba? Oh, kasi nga, problema. O yan, no? Pero tayo, may pera man o wala, basta yung word of God ng Panginoon, yan ang pangako niya. Huwag mong kaligtaan. Ito yon. Bibigyan ka ng kaligayahan. Bibigyan ka ng kapayapaan. Kapag yung word of God, ang Panginoon, inuuna po natin sa ating mga buhay. Tandaan nyo, mga kapatid, mga maedad na rin tayo, di ba? May edad na rin tayo, hindi na tayo sa pabata. Tama? Hindi natin alam ang bukas. Ang Diyos ang may alam. Ang sabi nga ng Panginoon, sino ang makapagdadagdag ng kahit gasikong buhay sa kanila? Wala. O, di ba? At ang sabi pa, mismong si Solomon, hindi nakapagsuot ng magagandang kasingkulay ng bulaklak sa parang na kung saan bukas ay nalalanta lang. O, di ba? O ngayon, lahat po tayo hindi sa pabata. Lahat po tayo uti-uting nawawala sa kalendaryo. Hindi nyo ba pagtitiwalaan ng ating Panginoon? Di ba? Na kung saan haharap tayo sa Panginoon, ano ang sasabihin mo sa Panginoon kapag humarap ka sa Kanya? O, di ba? Tama ba? Pero kung ngayon pa lang, inayos mo na yung pananampalataya mo sa Diyos, binago mo na yung buhay mo, magbibigay ka rin ng pag-asa sa kapwa, aharap ka sa Panginoon. Anak, ano yung ginawa mo sa lupa? Panginoon, sinunod ko po yung salita mo eh. Nung si Brother Dennis po ay nag-word of God sa akin, yun, ngayon, nabago na ako. O, di ba? Tama? Dati po, Panginoon, puro ano po ako eh. Puro kaguluhan na nasa isip. Pero yun, narinig ko yung word of God mo, nanampalataya ako. Kaya nandito po ako. Tama? Kasi nga, ganun kaganda. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, tayong mga Kristiyano ay nababago. Lumalago sa pananampalataya, nakikilala ang Diyos ng mas malalim, magkaroon ng gabay sa buhay po natin. This week, mga kapatid, sino nangangako na yung Word of God, pakikinggan na? Tama? Yung Word of God, babasahin. Kung may Biblia ka, basahin mo. Kung wala, audio Bible. Kasi yun ang ginagawa ko din eh. Audio Bible lang din. Pumapasok sa isip, pumapasok sa puso, nababago ang buhay. Sigurado ko, kapatid. Sigurado ko sa inyo. 1 year from now, yung buhay natin ngayon, ibang-iba na kaysa dati. Bakit? Kasi nga, nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Ginagabayan na tayo ng Panginoon. Amen. Sino dito na gustong itama na yung relasyon sa Diyos? Tama? Ngayon na. Itama na natin, ha? And then next week ay mag-share kayo dito sa akin dito. At kung ano yung nabasa nyo, ano ba yung nabasa mo, ate? O, di ba? O, ganoon, ha? Oo, may exam tayo. Hindi naman, kung ano lang yung nabasa mo, ganun lang.
at least makikita natin yung growth natin sa paglago sa Panginoon. Okay? So tayong lahat ay tumayo. At sa ating pagtayo, tayo ay uusan lang panalangin sa Panginoon. Sabihin nyo yung panalangin ito, Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, isinusuko ko po sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At ngayon po'y nananampalataya sa iyong mga salita na magbibigay sa akin ng pagbabago ng buhay. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesus. Ikaw po ang maghari sa aking mga puso. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na po ang magpe-pray po sa inyo. Hindi ko po alam ang inyong mga kahilingan sa buhay, ang inyong mga prayer, pero ang Diyos po ang nakakaalam. Ano po? So pag-pray ko po kayo, Lord, maraming taas po natin ating mga kamay. Panginoon, sa mga oras po nito, sa pagtaas po ng aming mga kamay, Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang aming mga kahilingang panalangin. Panginoon, ano man po yung mga kahilingan namin sa aming pamilya, mga kagulihimanan, mga problema, dalangin po namin ang solusyon mo, Panginoon, ay dumating sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sino man, Panginoon, dito ang dumaranas ng karamdaman, dumaranas ng iba't ibang sakit, Panginoon, tagpuin mo po sila, pagalingin mo po sila, hawakan mo po sila, Panginoon. Maging ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, na mga may karamdaman din, tagpuin mo po sila, pagalingin mo po sila, Panginoon. Dumadaan, Panginoon, sa mga finances ng buhay, na para bang minsan, wala na kaming malapitan. Pero Lord, mula ngayon, sa iyo kami lalapit sapagkat ikaw ay nagbibigay ng kasaganaan, nagbibigay ng katagumpayan sa buhay po ng bawat isa. Lord, sa paglalakbay ng bawat isa sa buhay na ito, samahan mo po kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming iiwanan sa gitna ng mga problema. Hawakan niyo po kami, Panginoon. At yun ang mga pangako mo sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin po namin lahat ng mga pagsubok na aming daraanan, lahat ng mga challenges na haharapin ng aming mga kapatid na to. Ito'y aming mapagtatagumpayan dahil sa lakas mo, Panginoong Jesus, na nagbibigay sa amin, kayang-kaya namin itong mapagtagumpayan. Tulungan mo po ang bawat isa, ang kanilang mga anak, ang mga pangarap nila ay papagtagumpayin niyo po, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang sambahayan, Panginoon. Purihin ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa ating mga buhay.